Let's go. Yan, hello po. So we will have our morning devotion. Salamat sa Panginoon. Yan, thank you po sa Lord na dahil may pagkakataon po na magkaroon tayo ng morning devotion. So please like it, share it para mas marami pong maabot ang salita ng Diyos, no? Yan, hello po. Hi po. Hi po sa inyo. So we're just waiting for others to join, no? Kaya please po paki-like, paki-share, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Yan po, hello po. So again, strengthening yourself in the Lord, no? So this anong tawag dito? This live is for those people na pakiramdam nila walang tumutulong sa kanila, pakiramdam nila nag-iisa sila. May gagawin ka. Amen. So you need to strengthen yourself in the Lord. Amen. So yan po, nakalagay na po dyan yung verses natin, no? Yan, sige po. So, we're just waiting for others, no? 1 Samuel chapter 30, verse 6. So, ayun, pasensya na medyo sinipon ako dahil sa init at lamig na hindi na maintindihan. Pero right now, kapatid, God is moving right now in our midst na ito po yung topic na binigay, strengthening yourself in the Lord, no? So, napakaganda po nitong topic na to. Kaya kapatid, please, stay, no? Kung ikaw ay pakiramdam mo walang nasa tabi mo, walang kahit sino. Kapatid, God is here and God will tell you na hindi kanya iiwan at pababayaan man. At the same time, He is the one who will strengthen you, no? So, send lang natin sa live group natin. Yeah. Pakishare po sa mga kaibigan nyo, pakishare po sa lahat ng friend list nyo dito sa TikTok. Repost it, like it, share it, kapatid, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Amen? So, ayan, thank you po, thank you po. Amen. So we're just waiting for others to join, mga kapatid. Please like it, share it. Yan, thank you po, thank you po. Hello po. Pwede pong bumalik sa simbahan, kapatid, pag matagal ka nang umalis. No? Alam mo, kapatid, hindi naman tao ang pinunta mo doon, Diyos. Amen. Kaya kapatid, pwede kang bumalik, no? Yan, hello po, hi po. Ay, ayan, if you could heart me, heart me. Kasi kapatid, ano yan eh, anong tawag dito? Yan yung nakakadagdag ng algorithm, pero kung pwede lang naman.
Ayan, sige po. We're just waiting for others to join. Kaya please like it, share it, tap it, guys. And so, strengthening yourself in the Lord. So, siguro pwede na rin tayo mag-start. Pwede bang pasabi ng present kung nandito ka na? Tinitignan ko lang, 5 minutes pa lang eh. Ayan, para makaumpisa na rin tayo. Yan, present. Yan, thank you sa Lord, no? Salamat talaga. Pag nagpe-present kayo, natutuwa ako. And kasi siniseryoso niyo yung devotion natin eh. Salamat sa Lord. And so, thank you po. Ayan, medyo madami na rin. Siguro pwede na rin tayo mag-start. Tayo muna ay manalangin. O aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na kasama namin. At the same time, you are the God who is with us and who will strengthen us, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, wala kaming ibang nais kundi palakasin mo kami. At ikaw ang Diyos na mag-reveal sa amin ng iyong salita at the same time, na ikaw po o Diyos ang kikilos po in our midst. In Jesus' name, amen and amen. Yan, hallelujah. So our topic right now is strengthening yourself to the Lord. Amen. So, kung titingnan natin kapatid, basahin muna natin yung key text natin, no? Okay, yung key verse natin. Kaya please, buklatin nyo po yung Bible nyo. 1 Samuel chapter 30, verse 6. So, sabot po dito, at nagdalamhating totoo si David sapagkat pinagsasalitaan ng bayan na batuhin siya. Sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay pumanglaw, bawat tao dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit, si David ay nagpakatibay sa kanyang Panginoong Diyos. Sa English kapatid, sabi dito, David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. So napakahalaga po kapatid na makita natin to dahil kapatid, kung titignan mo, hindi po sa lahat ng pagkakataon, nandyan po ang mga tao sa paligid mo. Tama, mali? Amen? Hindi sa lahat ng pagkakataon, kapatid, andyan ang mga tao sa paligid mo. So, ibig sabihin, kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon ngayon na kailangan mong hanapin ang kalakasan mo sa Diyos. Amen? Ngayon, tignan natin yung context para mas maintindihan natin. No? Si David po, nanggaling po siya sa Siklag, isang battle mula sa mga Amalekites na inatake po yung city, sinunog, at kinuha po yung captives. O kaya kinuha po yung mga pamilya as captives. So ang mga tao noon ay devastated kasama na yung kanyang mga sariling hukbo. Ngayon, dahil sa galit, dahil sa hirap, dahil sa hinagpis, gustong bumaliktad nitong mga hukbo sa kanya. Amen? Kaya kung titignan mo anong sitwasyon ni David noon, sira yung city, yung pamilya niya wala, yung mga kaibigan niya tumalikod sa kanya, at walang encouragement na available. Actually, hindi lang tumalikod, gusto na nilang patayin si David dahil sa nangyari. Naintindihan niyo kapatid? So, kung titingnan mo kapatid, minsan kahit wala ka namang kasalanan, ikaw ang sinisisi. Tama, mali? Sila ang may kasalanan, sila ang may problema, pero bakit sa'yo ang blame? Sa'yo ang, anong tawag dito? Yung bigat. Maraming ganun, no? Lalo na yung mga narcissist. Ang gagawin nila, they will point fingers sa'yo kahit wala ka namang ginagawa. At ito pa, pag sinabi, wala naman akong ginawa, yun na nga wala kang ginawa, di ba? Ang tao, pag hindi na po okay ang sitwasyon, naghahanap siya ng masisisi niya. Tama, mali? Maghahanap siya ng mga tao na pwede niyang pagbalingan ng sisi niya. Bakit nangyari sa kanya to, etc. etc. Pero kapatid, ito po ang tamang character. Sabi mo nga, tamang character. Ito po ang tamang character.
David strengthened himself in the Lord, his God. Amen? Kapatid, sobrang daling mag-point fingers, tama? Pwede ko pong sisihin kung sino man sa inyo. Kaya ako nagkaganito dahil rin naman sa'yo, di ba? Kaya naman naging ganito buhay ko kasi dahil rin naman sa'yo. Ang dami mong ginawang mali, ang dami mong ganyan-ganyan, etc. Dinadamay mo pa ako. Pero kapatid, si David, imagine mo, commander na siya dito at nasa position siya. Rather than blaming others, rather than pointing fingers to others, anong ginawa ni David? David strengthened himself in the Lord his God. Amen? Sa Tagalog, pinalakas ni David ang kanyang sarili kay Yahweh na kanyang Diyos. Amen? At ito kapatid, yung pinakamagandang lesson na pwede ko pong ibigay sa inyo in terms of spiritual maturity. Sabi mo nga, spiritual maturity. Kasi kapatid, there are seasons when God teaches us to draw strength directly from Him. Amen? Itong kapatid ito, bugs. Diba? Ang pwedeng spiritual maturity kapatid na maibigay ko sa'yo is that ikaw mismo hanapin mo sa Diyos ang kalakasan. Amen. Kasi kapatid, ang dali pong humingi ng tulong sa ibang tao, tama? Ang dali pong lumapit kay Mayor. ang dali pong lumapit sa kaibigan nyo, ang dali pong lumapit sa tao. Pero paano kung ang tao ay hindi available? Saan ka pupunta? Kaya nga kapatid, kung lagi ko pong tinuturo sa inyo at lagi ko pong sinasabi sa inyo, bago ka lumapit sa tao, sa Diyos ka muna lumapit. Amen ba? Bago ka lumapit kung kani-kanino, kay Jesus ka muna lumapit. Kasi kapatid, yun po ang pinaka magandang spiritual maturity na mas tinitignan mo yung kalakasan na nagmumula sa Panginoon kaysa sa mga nangyayari sa buhay mo. Amen? Kaya nga kapatid, alam niyo po, meron pong mga nagpapa-counsel sa akin, Kuya, hindi ko na alam gagawin ko. Hirap na ako, Kuya. Hindi ko na alam kung saan ako tutungo, saan ako pupunta. Alam mo kung anong sabi ko? Lagi mo sinasabi. Ang pinakakailangan mo si Jesus. Kasi kung iaasa mo sa tao ang buhay mo, kapatid, naku, sila rin kailangan nilang ayusin ang buhay nila. Bakit mo iaasa sa tao? Amen. Pwede maaari kapatid na ikaw ay, anong tawag dito, magkaroon ka ng puso na nagmumula sa Panginoon na kung may sinasabi sila sa'yo na ito, lapitan mo ito, may gagamitin ng Diyos na tao. Pero hindi pwede na dumiretso ka sa tao, doon ka muna sa Diyos. Amen. Kaya ito po yung pag-uusapan natin. Amen. Handa ka na ba? Medyo may sermon to, pero handa ka ba? Amen. First point, there are times when human support is not available. Sige po, pakitype naman po. There are times when human support is not available. Amen. Alam mo kapatid, you can be smiling. Pwede kang nagkakape kasama ng iba. Pwede kang nakikipag-fellowship sa iba. Pwede kang kumakain kasama nila. Pero pwede rin, kahit despite na maraming tao sa paligid mo, nakakaranas ka pa rin ng pain. Tama, mali? Maraming beses, kapatid, na alam kong naranasan mo na mag-isa ka. Kahit maraming tao. Tama? Maraming beses, kapatid, na you are surrounded. Ako po, extrovert ako. Kung kaibigan sa kaibigan lang, mas marami talaga akong kaibigan. Pero kapatid, hindi po lahat ng kaibigan mo ay makakatulong sa'yo. Most likely, halos wala. Amen? Bakit? Kasi kapatid, meron pong mga pagkakataon ng mga kaibigan natin, hindi naman tayo naiintindihan fully. Tama? Maaaring may perspective sila sa'yo, lalong-lalo na kapatid, na paano kung ang pinagdaanan nila ay ang pinagdaanan mo ay pinagdaanan na nila at meron na silang technique paano
paano nila yun mapapagtagumpayan. Hindi ka nila maintindihan. Sasabihin lang nila sa'yo, kaya mo yan, ganito lang ginawa ko dati, di ba? And even your family cannot carry your burden. Sometimes nga nakakalungkot na mas pamilya mo pa ang kaibigan mo kaysa sa pamilya mo. Tama? Leaders in the church, leaders in the community, hindi naman lahat sila merong sagot eh. Kahit ako, kapatid, marami kayong tanong about faith, hindi ko naman rin kayang sagutin lahat. At sometimes, those people who you help may always disappoint you. Dumating ka na ba sa point, kapatid, na tinulungan kita dati, bakit ngayon ganyan ka na? Di ba? May mga kaibigan ba kayong ganun na tinulungan nyo na tapos hindi kanya nila natulungan pabalik? Alam mo, kapatid, people will always disappoint you. Tao yan eh. Amen? Pero kapatid, sana wag mong isipin na kung ano ang ginawa ng tao ay nagre-reflect sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Nagets nyo? Kasi minsan, kapatid, iniisip natin, kunyari, dinisappoint ka ng tao, ay, hindi na ako mahal ni Lord. O kaya naman, hindi ka nakakuha ng pabor sa ibang tao. Ang gagawin mo, ay, ganito ba si Lord? Di ba? Kung titingnan mo, kapatid, minsan sinisisi natin sa Diyos ang ginagawa ng isang tao, which is mali. Hindi dapat. Amen? Kasi kung ang tao ay nagfe-fail, kung ang tao ay iniwan ka, ang Diyos hindi ka iiwan kahit kailan. Sabi po ng Hebrews 13:5, He will never leave you nor forsake you, kapatid. Amen? So kung titignan natin, mula po sa salita ng Diyos, na people will abandon you, but God will not abandon you. Amen? Kaya, dapat hindi mo tinitignan na kung ano ang ginawa ng tao sa buhay mo, siya ding ginawa ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, anong ginawa ni David? He strengthened himself into the Lord. Ang Diyos may allow a moment, like for example, people will disappoint you, circumstances will disappoint you. He will allow it for you to realize that your dependence must be in the Lord. Amen? Kasi pag available ang tulong sa lahat, di ba? Pag available ang lahat, o kaya naman pinahintulutan ni Lord na tulungan ka ng tulungan ng tao, kapatid, hindi mo naman naaalala si Lord eh. Tama, mali. Kung magre-reflect ka sa buhay mo, okay ka lang. Basta nandito yung taong yan. Hindi po ganun ang dependence sa Panginoon. Dapat hindi ka okay pag wala si Lord. Pag wala ka sa Diyos. Amen? Dapat lagi mong iniisip, nasan ba ang Panginoon? Ano ba ang dapat kong magawa sa Panginoon? Amen? Kaya kapatid, kung titignan nyo po, ako po, pinilit ko pong gumising talaga. Dapat 7 a.m. kasi hindi talaga kaya. Sa back pain ko ngayon, pagkagising ko, kapatid, may ubusipon na ako, hindi ko maintindihan. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, ano bang gagawin ko ngayong araw? Buti na lang, ang usapan pa namin ng kaibigan ko, 10 a.m. pa. Kaya sabi ko, Lord, isisingit ko yung live. Kasi kapatid, mas lagi kong gugustuhin piliin ang Diyos o ang magawin ang para sa Diyos rather than sa mga bagay na gusto kong gawin para sa sarili ko. Amen? Kasi at the end of the day, sino ang kasama mo? Si Lord pa rin. Amen? Ako kapatid, hindi po ako naiintindihan ng iba. Sa totoo lang. Hindi po ako naiintindihan ng iba kung bakit. Bakit ba, Jerome, nagla-live ka dyan? Hindi po ako naiintindihan ng iba na bakit araw-araw ka nagde-devotion, nagpe-preach ka online. Hindi nila ako naiintindihan, some of them. Pero okay lang. Amen? Hindi ko naman kasi ito ginagawa para sa kanila, ginagawa ko to para sa Panginoon. Amen? So, ibig ko sabihin, kapatid, ayun nga yun din ang masakit eh. Kung sino pa yung malapit sa'yo, they will not support you. Tama? Hayaan ka nila. At yun po yung masakit bilang Kristiyano. Amen? Kasi tayo bilang Kristiyano, kapatid, kailangan pa rin natin umunawa eh. Tama ba? Kailangan pa rin natin magpakumbaba. Kailangan pa natin na
hanapin o tignan ano ba ang nangyayari, di ba? Pero kapatid, alam mo, kahit ganun ang pagkakataon, kahit ganito ang buhay, ikaw ang umuunawa, ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang umiintindi, ikaw ang nagsasakripisyo. Alam mo kapatid, lagi mong tandaan, hinding-hindi wala yan sa Panginoon, kundi appreciated niya. Amen? Kaya nga kapatid, gagawin mo ang mga bagay hindi base sa support ng tao, kundi sa Diyos at sa Diyos lang. Amen? Lalo na yan, nasaktan ka ng tao. Lalo na yan, nahirapan ka. Lalo na yan, wala silang pakialam sa nararamdaman mo, kapatid. Ito na yung time at sign ng Panginoon na sa Diyos ka lumapit. Amen? Kaya kapatid, may tanong po ako. Kanino ka lumalapit pag nasasaktan ka o nahihirapan ka? Amen. Gusto ko rin sagutin muna habang ano ko po. Alam mo kapatid, yung mga, di ba meron kasing paghihintay from Old Testament wala pa ang Messiah no. Pero kapatid, those people who enter the kingdom of God in the times of Old Testament is the one who is waiting sa paparating na Messiah. So ibig sabihin, ang salvation pa rin po ng Panginoon sa Old Testament is those people who hope and wait sa paparating na Messiah, katulad po nila Maria at ni Joseph. Hindi pa po dumadating, di ba? Hindi pa nga alam ni Maria na siya po ang makikerry ng baby Jesus. Pero, ano pong sabi sa scripture? Itong ancestral na kay David nang galing ay naghihintay sa paparating na Messiah. So, ibig sabihin kapatid, ang salvation pa rin ng Panginoon in the Old Testament time is to those people who is waiting sa Messiah na paparating. At tayo naman bilang nasa Holy Spirit days o nasa end times is those people who have faith sa Messiah dumating. Amen? So I do hope malinaw po yun, no? Amen? So side comment lang yun. Pero again, kapatid, sinasabi po ng Panginoon na ang tao, it will hurt you. Pero ang tanong, saan ka lumalapit pag nasasaktan ka? Sa Diyos at sa Diyos lang. Amen. Kasi kapatid, sa buhay ko, ilang taon na ba ako? 31? Ang 31 po ang buhay ko, pero ang edad ko, pero ang problema ko, pang 50 na. Wala na po akong nanay, wala na po akong tatay. Striving po ako sa buhay, may mga upang dapat bayaran, may mga dapat gawin. At kung ano-ano pa. However, kahit mahirap ang buhay, hindi naman ako pinabayaan ng Diyos. Amen. Minsan na po akong umasa sa tao. Iniwan po ako. Pero ang Diyos kapatid na natili. May anxiety and depression ako, sukong-suko na ako sa buhay. Sabi ko lang sa Panginoon, kung hindi mo lang din naman ako kukunin, tulungan mo ko. At tinulungan po ako ng Diyos. Nagkasakit po tatay ko, nagkaroon po siya ng TB bones at multiple na bukol sa lungs. Sabi po ng doktor, it is cancer. Nagtubig po yung bagay niya. At the same time, ulo na lang po ang nagagalaw niya, bedridden na po. Ang bill po namin sa ospital talagang piled up. Sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko alam kung kanino ko hingi ng tulong. Pero nagbigay po ang tulong ang Diyos mula sa mga tao na nag-ambagan po para makatulong po sa amin. At hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Amen. At hanggang ngayon, kapatid, maraming times, kapatid, na napalayas na po ako ng bahay. Wala na po akong matirahan. Pero hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Amen. Naputulan ng kuryente, pero nakabayad pa rin. Naputulan ng tubig, pero nakabayad pa din. Iniwan ng tao, pero nakamove on pa din. Dahil pa rin yan sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, maintindihan mo, meron talagang mga pagkakataon na wala kang tulong na makukuha sa tao. Amen. Pero ang Diyos, pag inuna mo, siya ang unang tutulong sa'yo. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah.
Kapatid, ang God will provide comes from the name ng Lord na Jehovah Jireh, na ibig sabihin that He will sustain you. God will provide itself, kapatid, ay it's not talking about money or finances. Pero God will provide is, ang main concept nito is sustaining you in life. Kaya nga kapatid, kahit walang pera ka, makakapagpatuloy ka. Amen. Kaya nga, alam ko na it comes from the Psalms na ang sabi, saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko ay nanggagaling sa Diyos na nagbibigay sa akin ng buhay. Amen. So yun po yung ibig sabihin ng God will provide. Hindi po yun, it is not about talking money, no? Kasi minsan pag wala kang pera, God will provide. No, God will always provide for you. Not just finances, but your life itself. Amen. Wala kang pagkain, God will give you. Wala kang lakas, God will strengthen you. Nangihina ka emotionally, God will sustain your emotions. Nangihina ka in your mental state, God will give you peace. God will provide the things that you need in life. Amen. So yun po yun. Hallelujah. Sana po naintindihan nyo, no? So point number 2. Strength comes from God's presence, not merely change circumstances. Amen. So ulitin ko po, pakitype na lang. Strength comes from God's presence, not merely change circumstances. So, kung titingnan mo kapatid, hindi naman nagbago yung sitwasyon ni David dito. Tama? Stone pa rin siya, gusto pa rin siyang batuhin. Hindi pa, iniwan pa rin siya kapatid, pamilya niya pa rin, may captive. Yung city pa rin niya, wasak-wasak na. At ang problema ay totoo. Pero, ang tinignan niya ay hindi pagbabago ng sitwasyon, kundi ang presensya ng Diyos. Amen? Kasi kapatid, marami pong nag-iisip na pag siguro binago na ni Lord yung sitwasyon ko, tingin ko magkakaroon na ako ng peace. Mali. Amen? Katulad ng sinabi ko po sa inyo nung nakaraan, uunahin muna ng Diyos ang puso mo bago ang problema mo. Uunahin muna ng Diyos na baguhin ang puso mo at i-restore ang relationship bago ang sitwasyon mo. Amen? Kaya nga laging sinasabi ng Panginoon, Isaiah 41:10 pa lang eh. Ano sabi doon? Fear not, I am with you. Kaya nga kapatid, kung titignan mo kung paano kumilos ang Diyos, yung assurance na hindi ka niya iiwan. Kaya kapatid, dapat hindi mo naiisip na kung hindi pa man nagbabago yung sitwasyon mo, ay, kinalimutan na ata ako ni Lord. Diba? Ay, ganito na ata. Pinabayaan na ata ako ni Lord. Diba? Maraming beses kapatid na ganyan ka. Maraming beses kapatid na pakiramdam mo wala na lahat. Pero kapatid, yung assurance na binigay sa'yo ng Diyos, na hindi ka niya pababayan o iiwan man, totoong gagawin niya yun. Amen po ba? Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo na hindi mo makita yung sitwasyon mo ngayon. Na parusa yan ng Panginoon kundi makita mo yung sitwasyon mo ngayon na tinutulungan ka pa rin ng Diyos. Amen. Kasi kapatid, ulit-ulitin ko po sa harapan ninyo, hindi man magbago ang sitwasyon mo, pero hindi po nagbago ang Diyos. Immutable po ang Panginoon. Amen? Ibig sabihin, hindi siya nababago, tapat siya, amen, mabuti siya, at mananatili siyang mabuti. Amen? Ngayon, hindi man maging okay ang sitwasyon mo, it doesn't mean iniwan ka na ng Lord. Hindi. Kaya nga anong ginawa ni David? Hindi niya binaling sa Diyos kung ano man ang nararamdaman niya, kundi humingi siya ng lakas sa Panginoon. Amen? So, kung titignan mo kapatid, ikaw naman pag may problema ka, hindi ka nga nagsisimba Tama, mali? Amen? Pag may problema ka, hindi ka nagpe-pray. Pag may pinagdadaanan ka, lagi mong binabaling sa Diyos. Pinabayaan na ako ng Panginoon, iniwan na ako ng Panginoon, nagkakamali ka kapatid.
Hindi man magbago ang sitwasyon mo, pero ang Diyos ay nananatiling tapat. Amen. Sabi mo nga dyan, nananatiling tapat. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, makita mo lagi ang Diyos sa lahat ng mga pinagdadaanan mo. Anong kayang gawin ng Diyos? Anong binigay sa iyo ng Diyos? Anong pagpapala ang binigay sa iyo ng Panginoon? Amen. Kasi kapatid, tingnan mo, marami tayong mga problema na dumadating hindi natin inaasahan. Tama ba? Bigla kang magkakasakit. O kaya naman, unexpectedly, nawalan ka ng mahal sa buhay. Diba? Katulad yan, may nakapaghanda ba sa Davao? Sa Mindanao? May nagsabi ba na may paparating na lindol? Wala, bigla na lang dumating. Diba? Pero kapatid, kung biglang dumating yung natural disaster, natural disaster, it doesn't mean ba iniwan ka na ng Panginoon? Hindi. Amen. Alam niyo po yung nangyari sa Mindanao, hindi lang po sa taga Mindanao yun, sa buong Pilipinas yun. May pagliglig na naganap kasi gustong ligligin ng gobyerno natin, gustong ligligin ng mga Pilipino na dapat manumbalik na sa Panginoon. Amen. Tingnan nyo kapatid, mga building doon nagsiwasakan, kaya hindi pwedeng sa gawa ng tao o sa tao ka umasa o anything in this world. Kasi pwede sa isang iglap mawala lahat. Kung titingnan mo kapatid, millions of millions, actually billions na nga ang nakikitang natala na nasira doon sa Davao o kaya sa Mindanao. At hindi natin alam kung paano makakabangon. Amen. Pero ang magagawa lang natin sa ngayon ay ipanalangin ito sa Diyos na palakasin ng Panginoon ang mga taga Mindanao. Amen. Habang okay pa tong mga taga Luzon. Nasa kalagayan ka ngayong maayos kasi gustong i-remind ng Diyos na ikaw naman ang magkaroon ng compassion sa iba. Amen. So anong ibig ko sabihin? May mga biglaang nangyayari pero ang Diyos ay nananatili pa din. Amen. At kung titignan mo kapatid, kung kukurapin pa rin nila pati tulong dyan sa Mindanao, nako, si Lord na talaga magdidil sa kanila. Amen. Kaya kapatid, ikaw bilang isang tao, bilang isang Pilipino, amen? Makita mong nasa mabuti kang kalagayan at magkaroon ka ng pusong manalangin para sa kanila. Kagabi kapatid, to be honest, sabi ko sa Lord, tulungan niyo po sila. Kaya nga kapatid, kakausapin ko po yung pastor namin kung anong tulong na pwede nating maibigay doon. Kasi pamilya ko po rin, nasa Davao eh. Kinukonta ko, hindi pa ako nire-replyan. Kaya kapatid, kung titignan mo hindi man magbago sitwasyon mo, pero dapat sa Diyos ka pa rin humihingi ng tulong. Amen. Amen po ba? Rather than na magreklamo ka sa buhay mo. Sino po dito reklamador? Umamin po kayo. Taas mo nga kamay mo. Ako yun, kuya, reklamador. Reklamador tayo. Sino naman bang ayaw, di ba? Sino naman bang hindi magre-reklamo kung mahirap talaga buhay? Amen. Kung ginawa mo na lahat pero diskarte mo, palpak pa din. Di ba? Sinong hindi magre-reklamo? Pero kapatid, ang sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon, rather than naubusin mo ang lakas mo to frustrate for other people o kaya sa circumstances mo at pahirapan mo ang sarili mo, lumapit ka na sa Diyos. Amen. Kasi sabi ni David, no? Ano pong sabi ni David? But David found strength in the Lord his God. Sa Tagalog, ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. Amen. Magpapakatibay ka kanino? Sa tao? Hindi na, uy. Huwag na, uy. Sabihin mo nga dyan, huwag na, uy. Magpapakatibay tayo sa Diyos. Kaya kapatid, alam niyo po, kaya araw-araw po ako nagla-live para makita mo na kung kaya ng tao na araw-arawin itong encouragement, lalo na ang Diyos na kaya kang tulungan araw-araw ng buhay mo. Amen. Ulitin ko, ako na isang tao ay kinakayang mag-encourage araw-araw. Paano pa kaya ang Diyos na makapangyarihan? Amen.
Sinusunod ko lang naman si Lord eh. Pag di ko kaya kapatid, nagpapaalam ako sa inyo. Pero, ang dalangin ko, sa Diyos ka humingi ng tulong. Amen. Kasi ang tao limited. Amen. Kapatid, sabi po ng Bible, fear not for I am with you. So, kung sinasabi ng Diyos na huwag kang matakot, kasama mo ako, pagkatiwalaan mo yun. Kaya ako kapatid, pag may hinaharap ako, akala nyo ba ako, wala akong anxiety? Dami ko anxiety sa buhay, no? Pero, nailalagay ko kasi sa tamang outlet. Amen? Sino bang walang isipin? Alam mo kapatid, hindi po ako nagturo dito na wala ka nang iisipin. Meron at meron pa rin. Pero ang lagi kong sinasabi sa inyo, saan mo tamang ilagay yung outlet? Kaya kapatid, pag harap ako sa problema o harap ako sa sitwasyon, kaya mahilig ako magpahawak sa puso eh. Kasi lagi ko sinasabi sa buhay ko, Lord, kasama kita, kasama mo ko, di ba? Hindi mo ko iiwan o pababayaan man. May takot ako, oo, pero tutuloy pa rin ako. Kasi kapatid, kailangan mong i-remind yung sarili mo na hindi ka iniwan o pinabayaan man ng Diyos. Amen po ba? Amen. Andiyan, may tama, di mo? May bagyo. Si Pedro nga, naglakad na sa kalagitnaan ng bagyo. Ang problema, hindi itinoon ang pansin sa Diyos. Itinoon ang pansin saan? Sa hangin, sa kulog, sa alon. Kaya ano nangyari? Nag-umpisang lumubog. Kapatid, it seems na para bang possible ba yon? Akala ko mukhang imposible. Pero kapatid, posible sa Diyos. Sobrang dami ko na pong nakita na nagtiwala sa Panginoon at mas lalong pinagpapala ng Diyos. Amen. Kaya hindi po ako magsasawang mag-preach na humingi ka ng tulong sa Panginoon. Hindi ako magsasawa kapatid na paalala sa'yo na hindi ka iiwan at pababayaan ng Panginoon hanggang sa magtiwala ka. Kaya nga kapatid, ulitin ko, araw-araw po itong live natin at araw-araw po itong devotion natin. Kasi sabi po ng Bible, faith comes when you hear and hear the Word of God. And this is the Word of God. Naging 20k followers po tayo, hindi dahil nag-ice cream yummy ako dito. Hindi thank you for the heart. Hindi mo ganun. Nag 20k followers tayo dahil pa rin sa Panginoon at sa Panginoon pa rin. Amen? At kaya dumami followers natin kasi dumadami po ang naghahanap ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon sa iyo ngayon, fear not for I am with you. Dahil ang kalakasan ay hindi po nanggagaling sa nagbagong sitwasyon, kundi sa Diyos na nagbabago ng buhay. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, lagi mong tignan kung ano ang ginagawa ng Diyos. Sinabi ko yan sa kaibigan ko kahapon. Mas tignan mo kung anong pagpapala kaysa sa problema. Dami naman talagang problema. Sino bang hindi problemado? Tama? Wala naman eh. Kahit tanungin ko kayo kapatid dito. Lahat naman tayo problemado. Sino bang nawalan ng problema? Lahat tayo may problemang kinaharap. Amen. Pero kapatid, kahit may problema kang kinakaharap, ang Diyos na buhay, hindi ka iniwan o pinabayaan man. Amen. Oh, hallelujah. Kaya kapatid, wala po akong ibang dalangin sa iyo, kundi makita mo na kung paano ang Diyos ay ang siyang Diyos
na kumikilos sa buhay mo. Amen. Wait lang po ah. Kaya kapatid, wag na wag mong, paano ba? Wag na wag mong hayaan yung sarili mo na hindi ka nakikipag-usap sa Diyos. Amen. Kasi kapatid, ang problema sa'yo, lagi kang tinatamad makipag-usap. Pero pag chismisan, ang sipag mo. Di ba? Di ba kapatid, you can spend so much hours para pakinggan yung mga flood control, yung mga problema sa Senado, problema sa gobyerno. You can spend so much time, no? Pero pagdating po sa Panginoon, Lord, alam mo na to lahat ha, in Jesus' name, amen. Ganun ba ang tamang pagkuha ng kalakasan mula sa Panginoon? Kaya pupunta tayo sa point number 3. Amen. Ano ba ang point number 3 natin? Ang point number 3, kapatid, strengthening yourself in the Lord means remembering who God is. Strengthening yourself in the Lord means remembering who God is. Ibig sabihin, kapatid, para magkaroon ka ng kalakasan sa Panginoon, titignan mo kung ano ba ang ginawa ng Diyos in the past. Amen. Aalalahanin mo. Naniniwala po ako may mga answered prayer po kayo. Sino po dito may answered prayer? Pag malaki mo naman yan kay Lord. Ako po, may answered prayer po ako. Amen. At yun ang aalalahanin mo. Kasi minsan kapatid, pag nagka-problema ka, natatakpan na yung kabutihan ng Diyos sa ginawa sa'yo. Tama, mali. Naging mabuti ang Diyos sa'yo. Amen? Naging mabuti siya sa'yo. Sorry po, magtanggal na ako ng sombrero. Ang ingat eh. Ang dami na pong ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Ang dami na po. Yun yung pag-draw ng strength sa Panginoon. Sige po, Ate Yana. Amen? Lagi po ako naka-live. Sali po kayo sa group chat namin para maano nyo po. Yung tawag dito, makita nyo po yung schedule ko. Kasi paiba-iba po minsan pero araw-araw po. Amen. So kung titignan mo kapatid, si David, di mo si David natalo niya na si Goliath. Iningatan na siya kay Saul. Nakatalo pa siya ng leon at oso. Imagine mo, kung ang Diyos ay naging faithful sa'yo kahapon, magiging tapat pa rin siya sa'yo ngayong araw. Ay, salamat naman, Ate Dan, no? Amen. Point number 3, strengthening yourself in the Lord means remembering who God is. So kung tapat si Lord sa'yo kahapon, tapat pa rin sa'yo si Lord ngayon. Kaya nga, lagi nyo titignan yung Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Anong sabi doon? Ang pag-ibig ng Diyos, ang katapatan ng Diyos ay hindi nagmamali o hindi nagwawakas. At ito ay laging bago kada umaga. Amen. So kung sinasabi ng Diyos na ang pag-ibig ng Diyos sa'yo kada umaga ay laging bago, sapat na ang pag-ibig ng Diyos sa'yo para makapagpatuloy ka ngayong araw. At ganun po kapatid, ang remembering who God is. Ano ba ang ginawa ng Panginoon? At ang sabi po, Psalms chapter 77 verse 11. O, tandaan ha, 77:11. Mga awit chapter 77 verse 11. Sige po. Ano po sabi dyan? I will remember the deeds of the Lord. Aalalahanin ko ang lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Amen. Kaya nga kapatid, no, ilang beses ako napalaya sa bahay. Nawalan po ako ng bahay way back 2019. Napalayas po ako way back 2022. Napalayas po ako way back 2023. At napalayas po kami. Hindi napalayas. Nung 2024 hindi, 2025 ay na-evict kami dahil kumbaga parang wala nang magandang pakikitong yung landlord ko dati. Pero kapatid, alam mo, pag pinagdadaanan ko yung mawawalan ako ng bahay, pinapaalala ko kay Lord lagi na
Naging mabuti ka nga sa akin nung natutulog ako sa ilalim ng tulay. Naging homeless po ako, kapatid. Kung yung pagiging homeless ko, iningatan mo kung ngayon pa kaya na pinalayas lang ako. Amen. Kaya nga lagi mong sasabihin kay Taneng, ngayon pa ba kung kailan naranasan ko na pag-ibig ng Diyos? Ngayon pa ba kung kailan naranasan ko na katapatan ng Diyos sa buhay ko? Ngayon pa ba talaga kung kailan naging mabuti na ang Diyos sa buhay ko? Amen. Kaya kapatid, lagi mong tandaan sa buhay mo, hindi man maganda ngayon, naging mabuti pa rin ang Diyos sa'yo sa mga nakaraang araw. At mananatiling mabuti pa rin ang Diyos sa'yo sa mga susunod na araw. Amen. Kaya nga anong sabi, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So kung naging tapat ang Diyos kahapon, tapat siya ngayon at magiging tapat siya hanggang sa mga susunod na araw. At ganun po ang strengthening yourself into the Lord. You will remember who God is. You will remember what He did. You will remember His faithfulness. Uulitin ko po, kapatid, naging mabuti po ang Diyos sa inyo nitong mga nakaraang araw o nakaraang buwan. Tama, mali. May answered prayer kayo. Yun ang titignan nyo. Hindi mga problema. Ano ang ginawa ng Diyos at ano pa ang kaya niyang gawin. Kaya napakahalaga, kapatid, magbasa ka ng Bible. Hindi pwede na konti-konting basa lang. Dami mo ng problema, konti pa rin basa mo. Dapat pag maraming problema, mas madaming basa sa Bible. Amen? Kasi kung gusto mo talagang mapabuti ang buhay mo, lalapit ka dun sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Hindi sa tao. Alam mo, kapatid, may nirefer po ako sa munisipyo. Sabi ko, nakakuha ko ng tulong dyan eh. Alam mo, kapatid, ang nakuha niya lang tulong 500, sabi niya sa akin. Konti lang nahingi kong tulong. Sige ko, kausapin ko ulit. Pero alam mo yun, hindi kasi na-meet yung expectation. Hindi niya nakita na pag-ibig yun ng Diyos pa rin kahit 500 lang yun. Di ba? Eh ako, kapatid, bigyan niyo ako ng 100. Magpapasalamat ako ng sobra sa inyo eh. Bakit? Kasi ang pagpapala, maliit o malaki, ay nananatiling pagpapala pa din. Tama, mali? At yun po papasok yung pagiging grateful. Kaya nga, paano mo mag-strengthen ang sarili mo sa Diyos kung hindi mo nakikita kahit maliliit na bagay? Amen? Hindi ko lang masabi dun sa ano. Buti nga may 500 eh. May napupulot ka bang 500 sa daanan? Wala, no? Ito, kapatid, honest to goodness, no? May nakita akong 10 piso sa daan. Sabi ko, 10 pesos. Hindi ko pinulot. Kasi sabi ko, baka may makapulot na iba. Amen? Diba? Hayaan ko muna to, baka mapulot to ng mga bata. O, may pangbili silang pagkain. Ano ibig ko sabihin? Ako po, kapatid, honest to goodness, no? Hindi ko na po talaga iniisip yung sarili ko sa ngayon, no? Hindi ko alam, baka magbago eh. Pero sa ngayon, hindi ko na po talaga iniisip yung sarili ko. Ay, lagi ko na lang iniisip, ano bang kayang gawin ng Diyos ngayong araw? Ako, hindi po perfect buhay ko. Nagkakamali ako, nagkakamali ka rin. Pero ang Diyos, nananatiling tapat. Amen. Ang Diyos, kapatid, He is always the God who will always give you peace. Amen. At iwan mo man siya, hindi ka niya iiwan. Kaya, kapatid, lalago ang iyong pananampalataya pag inaalala mo ang mga bagay na ginawa niya sa buhay mo. Amen. Katulad yan, kapatid, ilang beses na ako napaos dito, tama? Pero lagi ko inaalala sa Panginoon, yung paos na paos nga ako, hindi mo ko iniwan, nakapag-explain pa rin ako. Ngayon pa ba na mamamaos pa lang ako? Gets nyo? Kahapon, kapatid, alam nyo, kaya ako sobrang pagod dahil sobrang init. Pero alam mo, kapatid, kahit na nakasakay ako sa tricycle, sabi ko, one day magkakaroon din ako ng sarili kong service. Diba? Ganun yun. Hindi, kawawa naman ako, wala na naman ako ganun, buti pa sila ganito, buti pa sila may ganyan, ako wala. Pag puro ka reklamo at hindi mo inaalala ang kabutihan ng Panginoon sa'yo, hindi ka talaga makakausad sa buhay. Sa totoo lang. Uusad ka ba sa buhay kung lagi ka nananatili sa negativity ng nakaraan mo? May nakakapaglakad ba ng nakatingin sa likod? Sige nga. Subukan nyo maglakad ng nakatingin ka sa likod.
Madadapa ka, kapatid. Tama? Matatalisod ka, mababangga ka. Kasi hindi ka nakatingin sa kung saan ka dapat dinadala ng Panginoon. Amen? Kaya nga ano yung strengthening ng Lord? Nakatingin ka pa rin sa mga ginagawa ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ni Lord sa Bible, di ba? Hindi ba't pinakain ko na yung 5,000? Hindi ba't pinakain ko na yung 4,000? Pampaalsa lang, pinoproblema nyo pa. Tapos ano sabi niya doon? Ang liliit naman ng pananampalataya nyo. O, di ba? Happy 8 months. Ate Lynn, salamat naman sa Lord. Amen. Ang tagal na pala natin, no? Book of Luke, kapatid Brian. Sorry, hindi ko pa nakita yung Book of Luke eh. Maganda yung Book of Luke kasi chronological order yun ng buhay ni Jesus. Amen. So, ulitin ko ha. Kaya nga ang ganda rin kapatid na basahin po yung Bible. Bakit? Alam mo kapatid, dito mo kasi malalaman kung anong kayang gawin ng Diyos. Alam mo ha, si Abraham, anong pinangwakay niya? God will provide. Ano nangyari? Nag-provide ang Diyos ng birth offering. Si Joseph, ang daming pinagdaanan, pero God is the God who will remember you no matter what. Oh, may deliverance. Si Hannah, baog. Nag-pray sa Panginoon, nag-pour out sa Diyos, binigyan ng Samuel. Si David, payaso, payatot, pero nagapi si David dahil pa rin sa Panginoon. Si Pablo nakulong, pero nakalaya sa biyaya ng Panginoon. Si Pedro nag-betray sa Diyos. Nag-deny sa Panginoon. Pero in-affirm ng Panginoon, ginamit pa rin ng Diyos. Anong ibig ko sabihin? Napakaganda po na basahin po ang Biblia kasi ito po ang ginawa ng Diyos. At kung ginawa ng Diyos sa Bible characters, hindi malabong gagawin din ng Diyos sa'yo. Amen? Kasi kapatid, ang Diyos po, He has no favorites. Amen? Kaya kapatid, strengthening yourself to the Lord means remembering who God is. Amen? At point number 4, strengthening yourself to the Lord means seeking Him before acting. Yan, dito tayo magkakatalo. Ulitin ko ha. Strengthening yourself to the Lord means seeking Him before acting. Basahin natin yung 1 Samuel chapter 30 verse 8. Sige nga po, i-type nyo nga dyan kapatid. 1 Samuel chapter 30 verse 8. Tignan nyo ha. At gusto ko pong maintindihan nyo to. Sa Tagalog, at sumangguni si David sa Panginoon na nagsabi, kung aking habuling ang pulutong na ito, ay akin kayang maabutan sila. At sinagot niya siya, iyong habulin sapagkat tunay na iyong aabutan at walang pagsalang mababawi mo ang lahat. Sabi po sa English, David inquired of the Lord. Kapatid, before you will act, amen, before you will do something, if you will honor the strengthening of the Lord, you will inquire first to God before doing anything else. Amen. Kaya kapatid, napakahalaga na nag-aaka. Kasi kapatid, kung titignan mo, magpapanik talaga siya eh. Buhay na ng pamilya niya yun eh. Buhay niya na. Buhay na ng bansang Israel. Pero anong ginawa niya? Nag-pause pa din siya at humingi pa rin ng tulong sa Diyos. At yun po yung gusto kong ituro sa inyo, ang buhay ng pananalangin. Kalimutan mo na ang lahat, wag lang ang buhay panalangin. Amen. Inquire first to God. Do not let panic, do not let anxiety make decisions for you. Do not let fear make decisions for you. Unahin mo muna ang wisdom ng Diyos. Di ba kagabi ang topic natin, navigating life? I-upload ko na rin po yung recap nun. Pero kung titignan mo kapatid, ano ang una mong gagawin pag gusto mong nasa leading ka ng Diyos? Itanong mo siya. Inquired first to God. Amen. Yan ang pinaka nakakalimutan. Sino po nakakalimot niyan? Sige nga. Sige nga, kailan ka huling kinonsider mo ang Diyos? Amen. Kailan yung huling pagkakataon na
Tinanong mo muna si Lord bago ka magdesisyon. Kasi kapatid, alam mo, pag emotions mo high, marami ka talaga mga bagay na nagagawa. Kasi high yung emotions mo. Yan, katulad yan, di ba may mga overthinking ka, may anxiety ka. Pero kapatid, pakalmahin mo sarili mo. Sabi mo nga, kalma self. Di ba? Ako, ganun po, ang stress management, kapatid, huminga ka ng malalim. You need to pause for a while. Amen. Kalma self. Ganun ko lagi. May inang inis sa akin, Jerome, kumalma ka. Kalma, kalma, kalma. Amen. Huwag na yung baby kalma. Eh. Wala naman yung magagawa yung baby kalma mo. Pakalmahin mo yung sarili mo sa harapan ng Panginoon. Manalangin ka muna, Lord, ano bang dapat kong gawin? Hanapin mo muna ang Diyos, Lord, ano bang dapat kong i-decide? Makinig ka muna sa Diyos bago ka mag-move. Kasi, kung titingnan mo yung 1 Samuel chapter 30 verse 8, sumangguni siya sa Panginoon at nagsabi siya, Lord, kung habulin ko ba to maaabutan ko. Anong sabi ni Lord? Kung habulin mo sila, maaabutan mo sila. Amen. So may confirmation, ikaw, ngayon, sa generation natin, kasi pwede mo sabihin, Kuya, hindi ko naman naririnig ang salita ng Diyos hindi ko naman naririnig si Lord. Kapatid, inquire yourself to the Lord. Hindi mo literal na narinig, pero nasa harapan mo na Word of God. Kasi kapatid, eto, pag binuklat mo, andito po sagot sa buhay. Hindi mo makikita sagot sa buhay sa pocketbook, sa Wattpad, sa mga teleserye. Makikita mo ang sagot sa buhay saan? Sa Diyos at sa Diyos lang. Amen. Kaya kapatid, kung titingnan mo, Psalms 30 verse 8, problemado si David, pero pinili pa rin magtanong siya. Amen. Ulitin ko si David problemado, pero pinili niya pa rin magtanong sa Panginoon. Amen. Kaya ikaw din, problemado ka, tama? Ay, hello po sa mga lagi nanonood. Salamat sa Diyos, no? Tama, problemado ka. Sino bang hindi? Pero unahin mong magtanong sa Diyos. Kaya nga kapatid, kahapon, humihingi ako ng prayer request para maintindihan mo yung kahalagahan ng pagbibigay ng prayer request. At pag yan sinagot ng Diyos, kapatid, purihin mo si Lord. Amen. Hanggang ngayon, hingi po ako prayer request nyo. Ang dami pong nagsabi kagabi. O problemado sa pamilya, problema sa sarili, problema sa trabaho, hinahanap ang Panginoon, hindi maintindihan sarili, ang dami. Pero at the end of the day, kapatid, kikilos si Lord kasi nanalangin ka. Amen. Kasi point number 5. Tignan mo ano nangyari kay David Point number 5. God can restore what seems lost. Amen. 1 Samuel chapter 30 verse 18 to 19. Alam nyo anong nangyari doon? Kasunod lang to Tignan mo na in-strengthen niya yung sarili niya sa Panginoon. Nag-inquire sa Diyos. Ano nang outcome? David recovered everything that had been taken. Kapatid, kung gusto mong makarecover sa buhay, kung gusto mong magkaroon ng restoration, unahin mong lumapit sa Diyos at wala pong imposible sa Panginoon. Amen? Kaya nga gusto ko yung kanta na walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Amen? Walang mahirap sa Diyos, kapatid. Walang sitwasyon na mahirap sa Diyos. He can restore what is lost. At yun yung topic natin last night. Joel chapter 2 verse 25. I will restore what is lost. Anong kailangan mong gawin? Lumapit sa Diyos. Pwede ba yun? Nakaganyan ka lang, Lord, restore mo na. Ganyan ka lang, wala akong pakialam, ganyan ka lang. Ay, ganyan ka lang, tulog-tulog ka lang, antok ka lang, wala kang ginagawa. Mare-restore ka kaya? Hindi ka mare-restore, no? Kasi kapatid, ang Diyos, uunahin niya munang turuan ka maging masipag, hindi maging tamad. Kasi sa totoo lang, alisin mo ang biblical perspective, ang tamad ay mananatiling tamad. May napapala ba tamad? Wala. Ngayon, pwede mong sabihin, Kuya, paano yun? Yung mga tamad, tumaya sa loto, tas nanalo. Tingin mo ba yung mga hindi pinaghirapang bagay ay mabilis, ay magtatagal? Hindi, kapatid. Ang lahat ng mabilis mong makuha, ay mabilis ding mawawala. Amen.
Kaya nga kapatid, ang isang bagay na ipinanalangin mo, isinangguni mo sa Diyos, inilapit mo sa Panginoon at iniyak mo sa harapan ng Diyos, pag yan dumating, wala nang makakapagnakaw niyan. Bakit? Sa Diyos kasi galing. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Amen? Kaya kapatid, kung titignan mo, 1 Samuel chapter 30 verse 18 to 19, ikaw na magbasa. Pagkatapos niyang palakasin sarili niya, nanalangin siya sa Panginoon, ano nangyari? May testimony. Amen? At kaya po ako nasa harapan ninyo ngayon, hindi dahil magaling ako mag-preach, hindi dahil nagbabasa ako ng Bible, no. Dahil naging mabuti ang Diyos sa akin at kinikwento ko lang sa inyo. Amen? Kaya nga kapatid, nagtataka ako dun sa mga tao na bakit marami pang magsasalita ng negative, kabutihan naman to ng Diyos. Inuuto ko ba kayo dito? Sige nga sa mga regular viewers ko, kailan ako nang uto? Kailan ako nang hingi? Kailan ako nagsabi na ganito, para magpagpalain ka, bigbigay ka? Kailan ako ng konsensya sa inyo? Hindi, wala akong konsensya, no? I mean, wala akong kinokonsensya sa inyo. Ang tanging nais ko lang, kapatid, i-restore ka ng Diyos. Amen? Ang tanging nais ko lang, maranasan mo, Panginoon. Kasi kapatid, ang Diyos naman ang magpapala sa akin ng lahat ng pagpapagal ko. Amen? Pero yung kayang ibigay ng Diyos, compare sa hirap ko, sa pagod ko, walang-wala. Yun ang lagi kong tinitignan. Kaya kung titignan nyo, Kuya Jerome ba? Meron pa nga nagsabi, natutulog ka ba? Natutulog po ako. May nagsabi, Kuya, ba't ang tiyaga mo? Okay lang yun. Diba? Kasi nga, lahat ng pagpapagal ko compare sa gagawin niya, walang-wala to. Sa totoo lang. Imagine mo kapatid, may magsabi sa'yo, Kuya, napadaan ka lang sa FYP ko pero hindi na ako sumuko sa buhay. Purihin ang Panginoon. Napadaan ka sa FYP ko tapos naranasan ko pag-ibig ni Lord. Purihin ang Diyos. So ibig sabihin, mawalan man ako ng boses pero may ginawa ang Diyos. Amen? At mas malaking bagay yon. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, ito po ang nagpapatunay na hindi ka iniwan ng Diyos. Nangamusta po kahapon, siguro ang mga nakamusta ko kapatid, sa abot ng makakaya ko, mga 40. Yun lang kinaya eh. Pero mag-PPM pa ako ng mag-PPM. Pero hindi man kita yung message, kamusta ka na? Isend mo naman sa akin prayer request mo. Amen. Pero kapatid, lahat ng effort na yon, mga pagpapagal namin sa prayer room, pagpapagal namin sa gawain ng Panginoon, sa pagpunta namin sa Alfonso Cavite just to reach out people. Kapatid, lahat ng yon ay maliit na bagay lang compare sa kayang gawin at sa ginawa ng Diyos. Amen. Alam mo kapatid, ang isang tao, bakit siya nananatili sa Diyos? Kasi nakikita niya yung malalaking bagay na ginawa ng Panginoon. Amen. Hindi ka talaga mag-i-stay kung hindi mo nakikita pag-ibig ng Diyos. Sa totoo lang. Kaya nga kapatid, ako pilit kong binabalanse yung sarili ko. Pero hindi ko maiwasang mai-compare na Lord, bakit ako nag-i-stay? Bakit yung iba ang bilis bumitaw? Ako nagtatanong ako nun eh. Lord, bakit ganun? Ako, dahil naranasan ko pag-ibig ni Lord, hindi ako aalis. Pero bakit yung iba para bang casually kaya nilang umalis sa Panginoon? Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo nga ako, turuan mo ako, paano ko mai-explain to ng maayos. Amen. Eh, ito na explanation. Aalalahanin mo mga ginawa ng Diyos. Kasi kung hindi ka nagiging grateful sa maliliit na bagay at malalaking bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon, hindi ka talaga makakausad sa buhay. Amen. Wala talagang mangyayaring maganda sa'yo. Bakit? Hindi ka kasi nagpasalamat sa Diyos. He is the restorer of your life. Nire-restore ka talaga niya. Amen. Ang kailangan lang makita mo yun. Amen. Kaya sa ating conclusion, kapatid, pag napapagod ka na, pag nadi-discourage ka na, feeling mo mag-isa ka, nami-misunderstood ka ng ibang tao, emotionally drained ka na, saan ka lalapit? Sa Diyos pa din. Amen. Kasi gawin mo yung ginawa ni David. Ano bang ginawa ni David? Lumapit sa Diyos, inalala katapatan ng Diyos, nagpahinga sa presensya ng Diyos, hiningi ang tulong ng Diyos, at na-restore ng Panginoon. Amen.
At sana hindi lang 'tong live na 'to o devotion na 'to, pang ngayon lang 'no. Ay, feeling blessed ako kay Kuya Jerome. Ay, ang sarap naman sa ministry na 'to. Kapatid, araw-arawin mo 'yan kahit mahirap. Amen. Kasi yan po susi sa buhay, paglapit sa Diyos. Amen. Kaya kapatid, si David naipanalo niya ang buhay niya o ang struggle niya kasi pinili niyang magpalakas sa Panginoon. Amen. David stayed even everything seems falling apart. David stayed even people ay yung mga taong tinulungan niya ay binetray siya. Si David ay nagstay kahit nakita niya na yung city niya na burnt, sinugod, at lalong-lalo na kinuha pamilya niya, na natili pa rin siya sa Diyos. At yun lang yung nais ko ngayong umaga, kapatid. Na ang spiritual maturity ay nare-reveal siya kapag naliliglig na ang buhay. Kaya ang tanong ko sa'yo, mananatili ka ba o aalis? Amen. Kaya dito po ako mag-end. Pwede bang buklatin niyo to? Psalms 28:7. Sige kapatid. Mga awit chapter 28 verse 7. Sige po. Mga awit 28 verse 7. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Dito po ako mag-end. Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasaklolohan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya ng aking awit. Sa English, kapatid, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. Amen. Kasi kapatid, your greatest source of your strength is not your family, is not people around you. Amen. It is not your ability. It is in the Lord your God. Amen. Na-apply ko sa sarili ko, kapatid, at pilit kong ina-apply sa pamilya ko, huwag kang judger. Alam mo, hindi ako nasagot ha. Nasagot yung live na to, kapatid. Psalms 28 verse 7, kapatid. Ikaw talaga, Talia? Si Talia ka pa man din? Titingnan ko nga profile mo. Ay, dami account. Alam niyo kapatid, yung mga basher dito, hindi nila kayang ibigay yung sarili nilang mga pangalan, no? Gagawa kayo ng dami, mga dog yarn. Pero kapatid, again, your greatest source of strength is not your circumstances. Amen. Your ability or other people. It is always from the Lord. Sabi mo nga, sa Diyos nang gagaling ang aking kalakasan. Sige po, i-comment nyo po dyan. Amen. Bago po ako mag-pray sa inyo. Amen. Sabihin nyo po dyan, sa Diyos nang gagaling ang aking kalakasan. Amen. And thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Kaya kapatid, magpipray po tayo. Pwede mo bang itaas yung kamay mo at ilagay mo sa puso mo? Ay, ganyan. Ganito ka na lang. And I will pray for you. O aking Diyos na dakila at banal, na Diyos ni David na lumingap sa kanya. At ang iyong salita na pinag-usapan namin ngayon. Lord, kami po ay pumipili ngayon at pinipili ka namin. Pinipili namin na palakasin mo kami. Pinipili namin na kami po ay humingi ng kalakasan sa iyo. At pinipili namin na ang buhay namin ay sa iyo at sa iyo lamang. Kaya Panginoon, kung ano man ang aming mga kasalanan, patawarin niyo po kami. Kung ano man ang aming mga ginawa na hindi po nakakalugod sa iyo, patawarin niyo po kami. At kung ano man ang mga bagay na nag-cause sa amin ng harm because of our poor decision making, Lord, patawarin niyo po kami. But right now, Lord, kailangan po namin ng tulong. Kaya Lord, nandito po kami ngayon, nagkakaisa sa panalangin, na alam namin, O Diyos, na may gagawin kang bago. Kaya Lord, I pray that you will strengthen each and every one on us. We will remember your goodness every day, Lord God. At the same time, Panginoon, we will seek and trust you, Lord God.
Kaya Panginoon, bago man kami may gagawin, ipaalala mo lagi na kausapin ka namin. Turuan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon. Guide us and lead us, Lord God. So that, Panginoon, na ang aming buhay ay manatili pong kalugod-lugod sa iyo. Susundin ka namin, O Diyos. Kaya Lord, sa aking mga kapatid na nahihirapan, napapagal, may sakit ngayon, I declare deliverance in Jesus' name. Sa mga may utang, Panginoon, I pray, Lord God, na ikaw, O Diyos, ang magbibigay ng pangbayad nila at makakalaya sa utang. Yung mga naghihirap ngayon, Lord, I pray and declare na bigyan mo sila ng provision in Jesus' name. Yung mga nasa sitwasyon na stressful ngayon, Lord, I declare deliverance sa lahat ng uri ng stress sa pangalan ni Jesus. And I declare, Lord God, na ang pagsama mo, ang paglingap mo, ang laging nasa sa kanila. Kaya Lord, sa iyo lang namin binabalik lahat ng papurit pagsamba. Nagpapasalamat na kami in advance dahil alam namin sa pananalangin namin may gagawin ka. In Jesus' name, amen. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, ikaw mismo ang lumapit sa Panginoon. Kaya may assignment po ako. Sorry po, dami-dami kong assignment. Pero sana po, seryosohin niyo po, no? Kuha ka ng ballpen at papel. Hindi ko kasi alam kung may mga prayer corner kayo, no? Pero, isulat mo po sa papel lahat ng bagay na nakapaghihina sa'yo. Ipaskil mo sa pader o kaya naman sa prayer corner mo at araw-araw mong ipag-pray. Pag nasinagot na ni Lord, checkan mo hanggang maubos yan. Amen. So ulitin ko isulat mo sa papel, ipaskil mo sa pader. Amen. At pagpaskil mo sa pader, pag titignan mo yan, ipagpe-pray mo ng ipagpe-pray. Hanggang saan? Checkan. And ganun na rin. Si Ate Ann, sila Natalie, si Pipay. Ito kasi yung mga alam ko may prayer corner, si Ate Lynn. Yung mga aking mga kapatid na meron ng prayer corner, pwede mo bang picturean yan at isend nyo po sa group chat? Kasi para ma-encourage yung iba na magkaroon ng prayer corner. Kapatid, napakahalaga po na may prayer corner kayo. Amen. Yan, si Ate Mariel, may prayer corner din yan. Sa lahat po na may prayer corner, kapatid, please, picturean nyo. Pero ang assignment natin, isulat mo sa papel, wag mong katamaran. Ito po ay kakaganda ng buhay. Amen. Isulat mo sa lahat sa papel problema mo, ipaskil mo sa pader para araw-araw mong ipagpe-pray. Amen. Amen ba? Para pagdadaan ka sa prayer corner mo, Lord, sagutin mo mga panalangin ko hanggang sagutin ng Diyos lahat yan. Amen. So ayun, salamat po sa Panginoon. No? Ako po, sinend ko na po yung prayer request natin sa group chat. No? Katulad po niyan, kapatid, medyo mainit po sa labas. Commute lang ako. And yun nga, kailangan talaga pasama po sa prayer. No? Kasi yung ginagamit nating e-bike, sira po yung charger. Sira na naman. So, napapagod na ako papagawa. Umaabot na po ng libo-libo yung paggawa. Kaya, sabi ko, Lord, paano ba to? Kaya yun, samahan niyo po ako sa prayer, no, na sana mabuo ko na yung ipon ko, no, nag-iipon na po ako. Tapos at the same time, improvement po sa ministry natin online, no. So, kaya ayun, salamat po sa Panginoon. Pero sana i-strengthen ako ng Lord, pagalingin po ako ng Diyos. Dito po, medyo inuubo na ako na nakikita ko na nagdadry, nararamdam ko na nagdadry po yung lalamunan ko. At hopefully, sana hindi tayo mapaos, no? Pero yun po yung prayer request ko. At kayo naman, kung may prayer request po kayo, please send it to me, no? So that we can pray for it, no? So yun po yun. Salamat po, no? Yan, si Ate Honeybee din, meron din yung meron din yung prayer corner dyan, sila ni Christian. Kaya yun, salamat po, no? Salamat po sa pag-tune in. Hindi, bagamat medyo late na po tayo nag-start, pero naniniwala po ako na ang Diyos po ay kinatagpo ka. Amen. May natutunan ba kayo? Sabi mo nga dyan, may natutunan naman. Kaya yun, salamat po, no? Yan, yung may mga prayer corner. Yan, salamat po sa Diyos. Share nyo po. So sa lahat po ng gustong sumali ng group chat, pwede nyo po ako i-message or yung aming self-proclaimed secretary. Ayan, si Angeline B. Hindi po yung self-proclaimed appointed na talaga yan. Secretary po ng live group namin. So pwede nyo po siyang i-PM o ako para po makasali po kayo sa group chat. Amen. So, pero message nyo po ako dito sa TikTok, ibibigay ko po yung instruction. Amen.
So ayan, thank you po. God bless po. Magre-reply pa rin ako dun sa mga i-upload ko na rin yung recap. No, kapatid, please send me your paki naman po na anong tawag dito? Subscribe po sa YT channel natin, no. Unti-unti ko na pong nilalagay lahat doon. Kung pwede nyo pong panoorin, no, ang YT channel po natin ay The Grace Movement Philippines. Okay, Grace Movement Philippines, kapatid. So, yun po yung YT channel natin. Kaya please, paki-ano na lang, no? Paki-like na lang. So, yun, paki-like, paki-subscribe, mga kapatid, no? So, Navigate Your Life, i-upload ko na rin. So, ayun po. Yan, thank you po, thank you po. Ito rin, i-recap ko rin to. So, mapanood nyo po lahat sana, no? So, medyo marami na ako na-upload dun. Kaya ayun, sana maano nyo pa rin, no? Saan ang gagaling? Yan, kaya yun, thank you po sa inyo, no? Pagpalain po kayo ni Lord. At naniniwala po kung ang Diyos na buhay ang siyang lagi pong sasama sa inyo. Amen. So, ayun, salamat po. At marami pa akong gagawin, kaya magpapaalam po muna ako. Pero mamayang gabi po, meron pa rin tayo. And thank you po. God bless po. Bye-bye. Salamat po. If you could also like our post here on TikTok, sa YouTube, YT natin, kapatid, please. So, ayun lang. Thank you po. Bye-bye.